Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isa na namang aklat ng buhay, isang salaysay na susubok sa ating mga puso at paniniwala. Sabi nila, ang katotohanan ay parang araw. Gaano man katagal takpan ng mga ulap ng kasinungalingan, darating ang sandali na sisikat at sisikat pa rin ito. Ngunit paano kung ang liwanag na ito ay magmumula sa pinaka-inosenteng mga mata, sa isang pusong walang bahid ng anumang pagkukunwari? Ang sinag ng umaga sa Hacienda del Sol ay may dalang pangako. Para kay biyaya, ang bawat pagsikat ng araw ay isang biyaya. Isang pagkakataong muling pagsilbihan ng pamilyang itinuring na niyang sariling kanya. Dahan-dahan niyang hinahawi ng kanyang mga daliri ang malambot na buhok ng 6 na taong gulang na si Sinag. Ang halimuyak ng baby shampoo mula sa ulo ng bata ay nagdudulot ng kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. "Yaya, masakit po ba maging matanda?" Tanong ng bata. Ang mga matay nakapikit pa rin habang tinatapos ni Biyaya ang pagtitirintas sa manipis nitong buhok. Napangiti si Biyaya. Hindi naman Sinag. Ang mahalaga, habang tumatanda ka, marami kang natututunan. Gaya po ng ano? Gaya ng pagiging matapang at laging pagsasabi ng totoo. Bulong niya, kasabay ng paghalik sa noo ng alaga. Ang pagmamahal niya para kay Sinag ay higit pa sa trabaho. Ito'y pag-aaruga ng isang ina na hindi niya naranasan. Ang kanilang tahimik na sandali ay natapos nang pumasok sa silid-kainan si Sidapa Valencia, ang magandang nobya ng amo nilang si Don Apolinario Montenegro. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe at ang mukha'y perpektong nakalagay ang kolorete kahit bagong gising pa lamang. "Good morning," bati nito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dumiretso ito sa tabi ng nakahandang almusal, hindi man lang tinitingnan sina Biyaya at Sinag. Kasunod namang pumasok si Apolinario, o Apo, kung tawagin ng lahat. Isang ngiti agad ang sumilay sa mga labi nito nang makita ang anak. "Good morning, Champ. Good morning, Biyaya." "Good morning po, Sir Apo," magalang na tugon ni Biyaya. Lumapit si Apo sa kanyang nobya at hinalikan ito sa pisngi. "Good morning, my love." May kakaibang kislap sa mga mata ni Sidapa habang nakatingin kay Apo. Hinawakan nito ang kamay ng nobyo at inilagay sa kanyang tiyan. "My love, may sorpresa ako sa'yo, sa ating lahat." Napuno ng pagtataka ang silid. Maging si Sinag ay napatigil sa pagsubo ng pagkain. Huminga ng malalim si Sidapa. Ang mga matay nagbabadyang lumuha sa tuwa. "Apo, magiging tatay ka na." Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago napalitan ng malakas na tawa ng kagalakan mula kay Apolinario. Binuhat niya si Sidapa at inikot-ikot ito sa ere. "Totoo ba yan, mahal? Totoo ba?" "Oo, mahal. Magkakaroon na tayo ng baby." Napuno ng saya ang puso ni Biyaya para sa kanyang amo. Sa wakas, mabubuo na ang pamilyang matagal nang pinapangarap ni Sir Apo. Pumalakpak siya kasabay ng ibang mga kasambahay na nakarinig ng magandang balita. Tanging si Sinag ang nanatiling tahimik, ang mga matay nakatuon sa ngiti ni Sidapa na para bang may sinusubukang basahin. Ang masayang selebrasyon ay biglang pinutol ng isang nakatitiling sigaw. "Ang kwintas ko! Nawawala ang diamond necklace ko!" Lahat ay natigilan at napalingon kay Sidapa, na ngayon ay nagkakalkal sa kanyang jewelry box sa may sala. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. Ito yung kwintas na regalo pa sa kanya ng kanyang yumaong ina. Agad na lumapit si Apo. "Mahal, baka naman nailagay mo lang sa ibang lugar?" "Hindi. Dito ko lang yun inilagay kagabi bago ako matulog." Umiiyak na, sabi ni Sidapa. "Napakahalaga sa akin nun, Apo. Naging abala ang lahat sa paghahanap. Ang masayang umaga ay biglang nabalot ng tensyon.
Si Biyaya, sa kanyang kagustuhang tumulong, ay sinimulang tingnan ang ilalim ng mga sofa at mesa. Teka, sabi ni Sidapa, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang boses niya ay biglang naging malamig. Sino-sino lang ba ang malayang nakakapasok dito sa sala? Ang mga mata ng lahat ay dahan-dahang napunta sa mga kasambahay. At dahil si Biyaya ang pinakamatagal na at pinagkakatiwalaan, siya ang huling paghihinalaan. Ngunit ang tingin ni Sidapa ay may ibang sinasabi. Baka dapat nating tingnan ang mga gamit nila. Mungkahi ni Sidapa. Ang boses ay tila nag-aalangan, ngunit may diin. Para lang makasiguro. Sidapa. Wag naman. Pigil ni Apo. Kilala natin sila. Mahal, masakit para sa akin na isipin. Pero paano kung isa sa kanila ang kumuha? Sa bigat ng sitwasyon, walang nagawa si Apo, kundi pumayag. Isa-isang siniyasat ang mga gamit ng mga katulong. Walang nakita. Huli si Biyaya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang maliit na bag. Wala po akong kinuha, ma'am, sir. Alam niyo po yan. Ngunit habang kinakapan ng isang security guard, ang bulsa ng kanyang uniforme, may kumalansing na bagay. Dahan-dahan itong inilabas. Namilog ang mga mata ni Biyaya. Doon, sa palad ng gwardiya, kumikinang ang kwintas na nawawala. Parang bombang sumabog ang katahimikan. Biyaya? Hindi makapaniwalang bulong ni Apo. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Nagsusumamong paliwanag ni Biyaya. Ang mga luhay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sir Apo, maniwala po kayo sa akin. Ngunit ang ebidensya ay naroon. Kumikinang na parang isang sumpa. Si Sidapa ay napahagulgol, lalong nagdulot ng awa at paniniwala sa kanyang panig. 2 pulis ang pumasok sa mansyon, tinawagan na pala ni Sidapa nang hindi nila namamalayan. Ang malamig na bakal ng posas ay lumapat sa kanyang mga pulsuhan. Nanikip ang dibdib ni Biyaya. Ang lahat ng kanyang taon ng tapat na serbisyo ay naglaho na parang bula. Hinila siya palabas. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Apolinario. Puno ng pagkalito, sakit, at pagkabigo. Tumingin ito sa ibang direksyon, hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. At sa gitna ng lahat, narinig niya ang isang sigaw na dumurog sa kanyang puso. Yaya, Yaya Biyaya. Huwag niyo siyang kunin. Hindi magnanakaw si Yaya. Iyon ang boses ni Sinag, humahagulgol habang sinusubukang habulin siya, ngunit pinigilan ng mga braso ng kanyang ama. Iyon ang huling imahe na baon ni Biyaya habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Ang luhaang mukha ng batang minahal niya ng buong puso. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para kay Apolinario Montenegro, ang bawat sulok ng Hacienda del Sol ay tila bumubulong ng isang pangalan. Biyaya. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi man lang niya naiinom. Sa labas, ang hardin na dating puno ng buhay ay tila nawalan ng kulay. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga huling sandali kanina. Ang pagkislap ng kwintas sa kamay ng gwardiya. Ang mga mata ni Biyaya na puno ng pagmamakaawa. At higit sa lahat, ang humahagulgol na iyak ng kanyang anak na si Sinag. Paano? Paano nagawang magnakaw ng isang taong nagpakita ng walang katapusang katapatan sa loob ng maraming taon? Si Biyaya na nag-alaga kay Sinag mula pa noong sanggol ito. Si Biyaya na mas kilala pa ang mga pangangailangan ng kanyang anak kaysa sa kanya. Ang isiping iyon ay parang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Isang malambot na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Sidapa, ang mga matay na mumugto pa rin sa kaiiyak. Mahal, mahinang sabi nito. Huwag mo nang masyadong isipin. Ang mahalaga ay nahuli ang may sala. Ligtas na tayo.
Umiling si Apolinario. Hindi ko maintindihan si Dapa. Hindi ko matanggap. Kilala ko si Biyaya. And yumakap si Sidapa mula sa likod. Isinubsob ang muka sa kanyang likuran. Ako rin, mahal. Akala ko kilala ko siya. Pero ang mga tao, nagbabago. Baka may malaki siyang pangangailangan. Ang importante ngayon ay ang kinabukasan natin. Ang baby natin. Sa bawat pagbanggit ni Sidapa sa kanilang magiging anak, tila may kung anong kumukurot sa puso ni Apo. Ito ang pangarap niya. Ang magkaroon ng isang buong pamilya. Isang pamilyang ipinagkait sa kanya noong iwan siya ng ina ni Sinag. Ang pangarap na ito ang nagiging kalasag niya laban sa lahat ng pagdududa. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Noong 1 taon, nilagnat ng mataas si Sinag. Hindi siya umuwi ng 2 araw dahil sa isang mahalagang business trip. Si Biyaya ang nagbantay sa bata. Hindi natulog, basang-basa ang likod sa pawis habang pinupunasan ng maligamgam na tubig ang kanyang anak. Naalala pa niya ang sinabi ng doktor, kung hindi dahil sa pag-aaruga ng yaya niya, maaring mas lumala ang kondisyon niya. Ang biyaya na iyon, kaya bang magnakaw para sa isang piraso ng alahas? Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang masamang panaginip. Ang kaso ay umusad ng napakabilis. Ang ebidensya ay solidong-solido. Ang kwintas ay natagpuan sa pag-iingat ni Biyaya. Walang ibang suspek. Sa loob ng korte, nakita niyang muli si Biyaya. Payat ito at maputla. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang parehong pagsusumamo, ngunit may kasama na itong pagkadismaya. Isang tahimik na akusasyon na siya, ang amo na pinaglingkuran niya ng tapat, ay isa sa mga unang tumalikod sa kanya. 15 years of imprisonment, ang sabi ng hukom. Ang mga salitang yon ay parang malakas na kulog na yumanig sa buong korte. Walang nagawa si Apolinario. Ang kanyang abogado ay umiling lamang. The evidence was too strong, Mr. Montenegro. Wala tayong magagawa. An appeal would be useless. Gabi. Muling bumalik ang nakabibinging katahimikan sa mansyon. Nag-aalok si Sidapa na samahan siyang uminom. Ngunit tumanggi siya. Kailangan niyang mapag-isa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kaya pang dalhin. Binigo niya si Biyaya. Higit pa roon, binigo niya ang sarili niya. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid. Sa pagdaan niya sa tapat ng kwarto ni Sinag, narinig niya ang isang mahinang ungol. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang anak ay hindi mapakali sa pagkakatulog, binabangungot. Pawis na pawis ang noo nito. Umupo si Apo sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng bata, gaya ng laging ginagawa ni bata, gaya ng laging ginagawa ni Biyaya. Ang pag-iisip pa lang sa pangalan niya ay nagdudulot ng kirot. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng natutulog na anak, isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Anong sasabihin niya kay Sinag pagdating ng araw? Paano niya ipapaliwanag na ang yayang kinagisnan at minahal nito ay isang magnanakaw? Akmang aayusin na niya ang kumot ng bata nang bigla itong magsalita habang natutulog. Mahihina, halos pabulong. Yaya, Yaya. Napahinto si Apolinario. Lumapit siya ng kaunti. Iniisip na baka guni-guni niya lang iyon. Ngunit muling nagsalita si Sinag. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang mga salita. Binitawan ng may bigat na hindi mo aakalain sa isang bata, kahit pa sa gitna ng panaginip. Hindi magnanakaw si Yaya. Ang mga salitang iyon, bagamat mahina, ay tumama kay Apolinario na parang isang malakas na sampal. Natigilan siya. Ang kamay ay nanigas sa ere. Ang buong bigat ng kanyang pagsisisi ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi. Si Yaya, mabait si Yaya. Pagpapatuloy pa ni Sinag bago ito gumalaw at muling nahimlay
Sa mahimbing na pagkakatulog, dahan-dahang tumayo si Apolinario. Lumabas siya ng silid at marahang isinara ang pinto. Sumandal siya sa malamig na pader ng pasilyo, ang dilim ay tila yumayakap sa kanya. Ang alak na ininom niya ay walang nagawa para pamanhirin ang sakit. Sa halip, lalo pa nitong pinatalas ang tinig ng kanyang konsensya. Pinaniwalaan niya ang ebidensya, pinaniwalaan niya ang kanyang nobya, pinaniwalaan niya ang desisyon ng korte. Ngunit ang boses ng kanyang anak, isang boses na puro at walang bahid ng anumang pagkukunwari, ay umaalingaw-ngaw ng ibang katotohanan. Isang katotohanang pinili niyang ipagsawalang bahala sa takot na masira ang pangarap niyang pamilya. Ang kadiliman sa pasilyo ay tila mas lumalim pa. Naramdaman ni Apolinario ang isang pamilyar na takot. Hindi ito ang pagtatapos ng isang kaso. Ito ang simula. Ang simula ng kadiliman na habambuhay na mananahan sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang 5 taon. Ang dating masayahin at bibong si Sinag Montenegro ay naging isang batang tahimik at mapagmasid. Sa edad na 11 taong gulang, ang kanyang mga mata ay tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Laging may bakas ng lungkot na tanging siya lang ang nakakaalam ng dahilan. Ang Hacienda del Sol ay nanatiling malaki at marangya. Ngunit para kay Sinag, ito ay naging isang malamig na palasyo simula nung araw na yon. Ang araw na sa pilitang kinuha mula sa kanya ang init ng pag-aaruga ng kanyang yaya-biyaya. Sa loob ng kanyang silid, maingat niyang kinuha mula sa ilalim ng kama ang isang lumang photo album. Binuklat niya ito sa huling pahina. Doon, nakadikit ang isang kupas ng litrato, siya na nakangiti ng pagkatamis-tamis habang karga-karga ni Biyaya. Ang mga mata ng kanyang yaya sa litrato ay puno ng purong pagmamahal. Hinaplos niya ang mukha ni Biyaya sa larawan. Hindi ka magnanakaw, yaya. Bulong niya sa sarili. Isang pangakong inuulit-ulit niya gabi-gabi. Alam ko, hindi niya kailanman pinaniwalaan ang paratang laban dito. Kahit sa kanyang murang isip noon, may naramdaman siyang mali. Nakita niya ang panandaliang ngangisi sa mga labi ni Sidapa nang ang kwintas ay matagpuan sa bulsa ni Biyaya. Isang ngangising mabilis ding nawala, ngunit tumatak na sa kanyang isipan, si Sidapa. Ang kanyang tita Sidapa na malapit nang maging madrasta niya. Sa harap ng kanyang ama, si Sidapa ay ang pinakamabait at pinakamaalalahaning babae. Ngunit kapag sila lang ang naiiwan sa mansyon, lumalabas ang tunay nitong kulay. Kagaya kaninang umaga, nakita ni Sinag mula sa hagdanan kung paano sinigawan ni Sidapa ang isang bagong kasambahay dahil lamang sa natapong katiting na kape sa sahig. Wala ka bang mata? Alam mo ba kung magkano ang alpombra na yan? Siguro sa buong buhay mo, hindi mo pa kinita ang halaga niyan. Ang sigaw ni Sidapa. Ang boses ay matinis at puno ng paghamak. Isa pang pagkakamali, palalayasin kita. Ang mga salitang yon ay hindi kailanman maririnig ng kanyang ama. Dahil sa harap ni Apo, si Sidapa ay isang anghel. Dahil sa mga nakikita niya, mas lalong tumibay ang determinasyon ni Sinag. Kailangan niyang maghanap ng paraan. Kailangan niyang maghanap ng ebidensya. Isinara niya ang album at itinago itong muli. Mula sa isang malaking baul ng mga lumang laruan, kinuha niya ang isang bagay na napakahalaga sa kanya, isang remote-controlled na eroplano. Hindi ito ordinaryong laruan. Mayroon itong maliit na kamera na nakakabit sa ilalim. Kayang mag-stream ng live video sa controller nito. Ito ang huling regalo sa kanya ni Biyaya bago ito makulong. Para kapag namimiss mo ko, paliparin mo lang to, ang sabi nito noon. Isipin mo na lang, binabantayan kita mula sa langit. Ngayon, ang laruang ito ang magiging sandata niya. Lihim niyang isinaksak ang charger ng eroplano sa isang nakatagong saksakan sa likod ng kanyang aparador. Habang nagcha-charge ito, pinag-aralan niyang muli ang mga kontrol. Sanay na siya dito. Sa loob ng 5 taon,
Palihim niya itong pinapalipad. Hinahasa ang kanyang galing sa pagkontrol. Kinagabihan, dumating ang pagkakataong hinihintay niya. Maagang umalis ang kanyang ama para sa isang business dinner. Tanging si Sidapa, siya, at ang mga kasambahay ang nasa mansyon. Narinig niya ang boses ni Sidapa mula sa library sa ibaba. May kausap ito sa telepono. Ito na ang pagkakataon. Dala-dala ang eroplano at ang controller. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang balkonahe. Ang hangin ay mahinahon. Perpekto para sa isang lihim na misyon. Pinindot niya ang on button. Ang maliit na motor ng eroplano ay umugong ng mahina. Maingat niya itong pinalipad, paakyat sa dilim ng gabi. Mula sa screen ng controller, nakita niya ang tanawin ng kanilang hardin mula sa itaas. Gamit ang kanyang hinlalaki, ginabayan niya ang eroplano papunta sa bintana ng library kung saan naroroon si Sidapa. Bahagyang nakabukas ang bintana. Sapat na para marinig ang usapan sa loob. Ipinosisyon niya ang eroplano malapit sa siwang, nagtatago sa mga dahon ng isang malaking halaman. Sa screen, kitang-kita niya si Sidapa. Naglalakad pabalik-balik habang hawak ang telepono. Ang boses nito ay iritado. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kontrolado ko ang lahat, sabi ni Sidapa sa kausap. Malapit na ang kasal. Maghintay ka lang. Napigil ni Sinag ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. May sinabi ang nasa kabilang linya na hindi niya marinig. Ngunit ang naging sagot ni Sidapa ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sumigaw si Sidapa sa telepono, puno ng pagkayamot at walang anumang pag-iingat. Oo, peke ang tiyan na to. Ano ka ba? Ang mahalaga nakuha natin ang tiwala niya noon. Oo, peke ang tiyan na to. Ano ka ba? Ang mga salita ni Sidapa ay parang kidlat na tumama sa pandinig ni Sinag. Nanlamig at pinagpawisan ang kanyang mga kamay. Muntik na niyang mabitawan ang controller ng eroplano. Ang puso niya ay kumakabog ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Peke, isang kasinungalingan. Ang kapatid na matagal na niyang kinatatakutan na darating ay hindi pala totoo. Ngunit hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi isang matinding takot na may kasamang kakaibang pag-asa. Ito na ang patunay na kailangan niya. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang record button sa controller. Isang maliit na pulang tuldok ang umilaw sa screen. Nagre-record na. Kailangan niyang makakuha ng mas marami pa. Sa loob ng library, nagpatuloy si Sidapa sa pakikipag-usap. Hindi alam na ang bawat salita niya ay itinatala na ng isang munting espiya sa himpapawid. Ang kasal ang pinakaimportante, dinig ni Sinag na sabi ni Sidapa. Pagkatapos nating ikasal, unti-unti ko nang makukuha ang lahat. Si Apo, masyado siyang bulag sa pag-ibig. Akala niya, ako na ang sagot sa lahat ng pangarap niya. Hindi niya alam, ako ang magiging katapusan niya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Hindi lang ito tungkol sa pekeng pagbubuntis. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng kwintas. May mas malaki at mas madilim na plano si Sidapa. Kapag nasa akin na ang kontrol ng kumpanya, pagpapatuloy nito na may kasamang mapanganib na tawa, sisiguraduhin kong walang matitira sa mga Montenegro. Ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki nila, mapupunta sa atin. Kailangan mo lang maghintay at gawin ang sinasabi ko. Ngayon, hindi na lang para kay Yaya Biyaya ang laban na ito. Para na rin ito sa kanyang ama. Ang kanyang amang walang kamalay-malay na unti-unti nang nilalamon ng isang ahas na pinatuloy niya sa kanyang sariling pamamahay. Kinagat ni Sinag ang kanyang labi. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kailangan niyang siguraduhing hindi gumagalaw ang eroplano. Ang buong mundo niya ay lumiit sa maliit na screen sa kanyang mga kamay. Nang matapos ang tawag,
Napanood niya kung paano bumalik sa pagiging kalmado at elegante si Sidapa na para bang walang nangyari. Itinaas nito ang kanyang baso ng wine at ngumiti sa sariling refleksyon sa bintana. Iyon na ang hudyat para kay Sinag. Maingat na parang isang dalubhasang piloto. Pinaatras niya ang eroplano mula sa pagkakatago nito sa mga dahon. Pinalipad niya ito pabalik sa kanyang balkonahe sa pinakamatahimik na paraan na kaya niya. Nang mahawakan na niya ang laruan, dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid at nilak ang pinto. Sumandal siya dito, hinahabol ang kanyang hininga. Hawak niya ang ebidensya, hawak niya ang katotohanan. Mabilis niyang kinuha ang memory card mula sa eroplano at isinaksak ito sa kanyang laptop. Ang video file, nandito. Pinanood niya itong muli. Tinitiyak na malinaw ang bawat salita. Malinaw na malinaw. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang kumukuha ng isang maliit at lumang USB flash drive mula sa kanyang lalagyan ng lapis. Ikinopya niya ang file. Ang progress bar sa screen ay tila hindi gumagalaw. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang kwarto ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nang matapos ang pagkopya, mabilis niyang tinanggal ang USB. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid, naghahanap ng perpektong taguan. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, masyadong halata. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang hilera ng mga makakapal at luma ng libro sa kanyang estante. Mga librong hindi na niya binubuklat. Kinuha niya ang isa, isang makapal na aklat ng mga fairy tale na madalas basahin sa kanya ni Biyaya noon. Binuklat niya ito sa gitna at maingat na ipinasok ang maliit na USB sa pagitan ng mga pahina. Isinara niya ang libro at ibinalik ito sa estante. Sa pagitan ng dalawa pang makakapal na libro, walang sino man ang mag-iisip na maghanap doon. Pagkatapos, binalikan niya ang laptop at ang memory card. Delete. Empty recycle bin. Tiniyak niyang walang anumang bakas na maiiwan. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang katok sa pinto, ang halos magpatalon sa kanya sa gulat. Sinag, anak, buksan mo ang pinto. May dala akong gatas para sa'yo. Ang boses, ang malambing at mapagkunwaring boses ni Sidapa. Nagpanik si Sinag. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Sidapa, may dalang isang baso ng gatas at may isang matamis na ngiti sa mga labi. Ngunit ang mga mata nito ay matalas, sinusuri ang bawat sulok ng silid at lalo na ang bawat kilos niya. Bakit nakalak ang pinto mo? Tanong nito. Ang boses ay nanatiling malambing ngunit may bahid ng pagsisiyasat. Nagbibihis po ako, tita. Mabilis na palusot ni Sinag. Pumasok si Sidapa sa loob at inilapag ang gatas sa kanyang mesa. Napansin nito ang bahagyang pamumutla at pagpapawis ng noo ni Sinag. May problema ba, Sinag? Mukha kang balisa. Automatikong naitago ni Sinag ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, isang kilos na hindi niya sinasadya. Nakita yon ni Sidapa. Ang ngiti sa mga labi nito ay bahagyang nawala. Ang mga matay naningkit. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Sinag, sabi nito. Ang boses ay biglang naging seryoso at malamig. Ano yang tinatago mo sa likod mo? Ang bawat araw sa loob ng bilangguan ay may iisang kulay. Abo, ang amoy ng pinaghalong rehas, pawis at nawalang pag-asa ang unang bumabati kay Biyaya sa umaga. Ang kalabog ng mga bakal na pinto ang nagsisilbi niyang orasan. 5 taon na ang lumipas. Ang dating malambot niyang mga palad na sanay sa pag-aaruga ay ngayoy magaspang na at may kalyo. Ang kanyang mga ngiti na dati kasing dalas ng pagsikat ng araw sa Hacienda del Sol ay naging isang pambihirang yaman. Makiling, bilang, sigaw ng gwardiya.
Narito po, sagot niya. Ang boses ay bahagyang paos. Ang buhay sa loob ay isang patuloy na pakikipaglaban para mabuhay. Ang bawat piraso ng tinapay, bawat patak ng malinis na tubig ay kailangan mong ipaglaban. Isang umaga, habang nakapila para sa almusal, isang kapwa bilanggo na nagngangalang Brenda ang sinadyang bumangga sa kanya. Natapon ang kanyang kapirasong tinapay sa maruming sahig. "Ay, sorry," sabi ni Brenda. Ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay puno ng pang-aasar. "Mukhang magugutom ka ngayon." Tiningnan lamang ni Biyaya ang tinapay sa sahig. Pagkatapos ay tumingin kay Brenda nang walang anumang salita. Hindi siya lalaban. Hindi siya gaganti. Natutunan niyang sa lugar na yon, ang katahimikan kung minsan ay mas mabisang panangga kaysa sa anumang sigaw. Ngunit ang hindi paglaban ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ang kanyang espiritu, bagamat sugatan, ay nananatiling buo. Kinagabihan, ang kanyang maliit na bahagi ng hapunan, isang matigas na pandesal, ay tahimik niyang ibinigay sa isang mas matandang bilanggo na umiiyak sa isang sulok dahil sa matinding gutom. "Sayo na lang po, nanay," bulong niya. Ang maliit ng ngiti ng pasasalamat mula sa matanda ang nagsilbing pampalakas ng kanyang loob. Sa kabila ng kadiliman, pinipili niyang manatiling liwanag. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay ang mga alaala. Gabi-gabi, bago matulog sa malamig na semento, ipinipikit niya ang kanyang mga mata at bumabalik sa hardin ng Hacienda del Sol. Naririnig niya ang malutong na halakhak ni Sinag habang hinahabol nila ang mga paru-paro. Nararamdaman niya ang maliliit nitong braso na nakayakap sa kanyang leeg. Naaalala niya ang mga walang katapusang tanong nito tungkol sa mga bituin at ulap. Ang mga alaalang ito, ang kanyang santuwaryo. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Hindi isang magnanakaw, kundi isang yaya na nagmahal ng lubos. Isang araw, sa oras ng dalaw, isang gwardiya ang lumapit sa kanya. "Makiling, may sulat ka." Nagulat si Biyaya. Sino ang susulat sa kanya? Wala siyang pamilya. At ang mga Montenegro? Matagal na siyang kinalimutan ng mga ito. Nanginginig niyang tinanggap ang isang manipis na sobre. Hindi pamilyar ang sulat kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang pangalan ng nagpadala. Ang laman ay isang maikling liham. "Biyaya, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Matagal na akong hindi mapakali. Ako yung dating kasambahay sa hasyenda. Umalis ako 1 taon pagkatapos mong makulong. Hindi ko na kinaya ang mga nakikita ko. Nagsusulat ako para magbigay ng babala. Mag-ingat ka, ngunit higit sa lahat, kailangan mong malaman na ang pamilya Montenegro ay nasa mas malaking panganib kaysa sa inaakala mo." Si Sidapa, hindi lang kwintas ang habol niya. May mas malalim siyang plano. Huwag kang magtiwala sa kanya. Huwag na huwag. Mag-ingat ka palagi. Halos malaglag ni Biyaya ang papel. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang pag-aalala ay biglang nabuhay. Sidapa. Alam niya. Sa simula pa lang, alam niyang may mali sa babaeng iyon. Ngunit ang babala sa sulat ay nagbigay ng laman sa kanyang mga hinala. Nasa mas malaking panganib ang pamilya Montenegro. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay si Sinag. Kumusta na kaya ang bata? 11 taon na ito ngayon. Malaki na. Ngunit sa kanyang puso, si Sinag ay mananatiling isang maliit na batang nangangailangan ng proteksyon. At si Sir Apo, bulag pa rin kaya ito sa mga pagkukunwari ni Sidapa? Binalik-balikan niya ang pagbasa sa sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang kanyang binabasa. Ang pag-asa niyang balang araw ay makakamit niya ang hustisya para sa sarili ay biglang napalitan ng isang mas kagyat na pangangailangan.
Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang paglaya. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Sinag. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng pamilyang minsan niyang pinagsilbihan ng buong katapatan. Tumingin siya sa matataas na pader na nakapaligid sa kanya. Ang mga rehas na bakal ay tila mas naging matibay. Dati, ang mga ito ay simbolo ng inhustisya. Ngayon, ang mga ito ay hadlang sa kanyang tungkulin na magbigay ng babala. Hindi na siya maaaring maghintay na lang at umasa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa labas. Ang babaeng kontento nang magtiis sa katahimikan ay biglang nagising. Kailangan niyang lumaban, hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nasa labas na walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Hindi na siya maaaring manahimik na lang. Sa papel, ang buhay ni Apolinario Montenegro ay perpekto. Ang Montenegro Corporation ay mas matatag kaysa dati at ang petsa ng kanyang kasal kay Sidapa ay nalalapit na. Ang pangarap niyang buong pamilya ay ilang hakbang na lang mula sa katuparan. Ito ang paraisong pilit niyang itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraang pagkakamali. Ngunit nitong mga huling buwan, ang paraisong yon ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Nasa loob siya ng boardroom, pinangungunahan ng isang mahalagang pulong. Sa kanyang tabi, nakaupo si Sidapa, isang imahe ng kagandahan at suporta. Ngunit nang magsimulang magpresenta si Mr. De Leon, isang matandang executive na halos kasabay ng kanyang ama sa kumpanya, biglang nagbago ang ihip ng hangin. With all due respect, Ma'am Sidapa, magalang na sabi ni Mr. De Leon. Ang proposal na yan ay masyadong delikado. It would expose the company to unnecessary risks. Bago pa man makasagot si Apolinario, isang malamig na boses ang pumutol sa ere. Unnecessary risks, Mr. De Leon? O sadyang takot ka lang sa pagbabago? Tanong ni Sidapa, ang bawat salita ay may talim. Maybe your way of thinking is already outdated for this company's future. Natigilan ang lahat. Napakunot ang noo ni Apo. Sidapa was not a board member yet. Wala siyang karapatang questionin ng isang executive sa ganoong paraan. Sidapa, let's discuss this privately. Mahinahon, ngunit may diin na sabi ni Apo. Ngunit hindi nagpatinag si Sidapa. Tumingin ito sa lahat ng nasa loob ng silid. Hindi. Gusto kong marinig nila. Ang Montenegro Corporation ay papasok sa isang bagong yugto. At sa ayaw ninyo o sa gusto, ako ang magiging ginang Montenegro. Ang boses ko ay boses din ni Apo. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos mahahawakan na. Walang nagawa si Apolinario kundi tapusin ang pulong. Ang insidente ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Ang Sidapa na nakita niya kanina ay hindi ang babaeng minahal niya. Ito ay isang estrangherang uhaw sa kapangyarihan. Ang bitak na yon ay mas lumaki pa pag-uwi niya sa mansyon. Naabutan niyang naglalaro ng chess si Sinag sa hardin, mag-isa. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang anak ay lalong naging tahimik at malayo. Ang dating masayang ngiti nito ay napalitan ng isang seryosong mukha na laging may malalim na iniisip. Lumabas si Sidapa mula sa loob ng bahay. May dalang isang baso ng juice para sa bata. Sinag, anak, naghanda ako ng merienda para sa'yo. Sabi nito sa pinakamatamis na boses. Ngunit nang akmang hahawakan ni Sidapa ang balikat ni Sinag, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Apolinario. Napaurong si Sinag. Isang mabilis na kilos, halos hindi mo mapapansin, ngunit para kay Apo, na nakamasid mula sa malayo. Ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang katawan ng kanyang anak ay nanigas. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang emosyong matagal na niyang hindi nakikita. Takot. Agad na binawi ni Sidapa ang kanyang kamay at tumawa ng pilit. Naku, binigla yata kita. Pasensya na.
Ngunit nakita ni Apo ang panandaliang pagkairita sa mga mata ni Sidapa bago ito muling ngumiti. Ang eksenang iyon, ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ama, si Don Lacan de Villa. "Apo, anak, kumusta ka?" tanong ng matanda sa kabilang linya. "Ayos lang po, Papa. Medyo abala lang sa trabaho at sa paghahanda sa kasal." Natahimik sandali si Lacan. "Ang kasal? Apo, gusto ko lang magtanong. Sigurado ka na ba talaga sa landas na tinatahak mo?" Napakunot ang noo ni Apo. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Wala naman, anak," sagot ni Lacan. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang isang bagay na itinuro ko noong bata ka pa." "Ano po yun?" "Anak, ang tiwala ay parang salamin. Minsang mabasag. Kahit anong pilit mong pagdikit-dikitin, hinding-hindi na maibabalik sa dati. Lagi mo nang makikita ang mga bitak." Pagkatapos ng tawag, hindi na mapakali si Apolinario. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mga imahe ng pagsigaw ni Sidapa sa boardroom at ang takot sa mga mata ni Sinag. Ang mga bitak. Kitang-kita na niya ang mga ito. Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ang isang drawer sa mesa kung saan nakatago ang ilang mga personal na dokumento. Naghahanap siya ng kahit ano, kahit hindi niya alam kung ano. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang folder na may pangalan ni Sidapa. Sa loob, naroon ang mga papeles para sa kanilang kasal. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may isang resibo na nakasingit. Isang resibo mula sa isang klinik na hindi niya pamilyar. Kinuha niya ito. Ito ay isang bayarin para sa isang special medical consultation service. Ang pangalan ng pasyente, Sidapa Valencia. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang halaga, 500,000 piso. Para sa isang konsultasyon, ang kanyang dugo ay biglang nanlamig. Anong klaseng konsultasyon ang aabot sa ganoong halaga? Ang petsa sa resibo ay ilang araw lamang matapos matagpuan ang kwintas sa bulsa ni Biyaya. 5 taon na ang nakalipas. Ang tanong ni Sidapa ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag kahit pa matagal na itong nakaalis sa kanyang silid. "Ano yang tinatago mo sa likod mo?" Sa isang iglap ng talino na hindi niya alam kung saan nanggaling, ipinakita niya ang kanyang mga kamay. "Wala po, tita. Naglalaro lang po ako ng 10 daliri." Ang pilit ng ngiti ni Sidapa ay hindi nakakubli sa matalas na tingin sa mga mata nito. Alam ni Sinag na hindi ito naniwala. Alam niyang simula sa gabing iyon, bawat kilos niya ay binabantayan na. Hindi na siya ligtas. Ang katahimikan ay hindi na niya maaaring maging panangga. Ang takot na gumapang sa kanyang buong katawan ay mas matindi pa kaysa noong narinig niya ang pag-uusap ni Sidapa sa telepono. Dahil ngayon, alam na ng halimaw na alam niya ang sikreto nito. Hindi na siya maaaring mag-isa sa laban na ito. Ang kanyang ama ay isang sundalong walang kalasag, bulag, sa kaaway na nasa tabi na niya. Kailangan niya ng isang general, isang taong makapangyarihan, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso. Ang kanyang lolo Lacan. Kinabukasan, hinintay niyang manahimik ang buong mansyon. Hinintay niyang marinig ang huling pagpatak ng gripo sa kusina at ang huling pag-uga ng sahig mula sa paglalakad ng mga katulong. Nang ang tanging maririnig na lang ay ang marahang paghilik ng gabi, doon siya kumilos. Dala ang kanyang tablet. Pumwesto siya sa pinakamadilim na sulok ng kanyang silid, malayo sa bintana. Ang liwanag mula sa screen ay tila nakakasilaw sa dilim. Binuksan niya ang kanyang email. Gagawa siya ng bago. Isang account na walang makakapag-ugnay sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Ang bawat pindot sa keyboard
ay parang isang malakas na ingay sa katahimikan. Para kanino? Lacan de Villa at Prime Corpcom, paksa. Mula sa S, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang mga tainga. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang lahat sa isang email? Paano kung hindi maniwala ang kanyang lolo? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ni Yaya Biyaya. Inalala niya ang takot sa mga mata ng kanyang ama kapag hindi ito nakatingin kay Sidapa. At doon, dumaloy ang mga salita. Simple, direkta, puno ng bigat ng isang batang pasan ang mundo. Lolo, tulungan niyo po si Yaya Biyaya. Tulungan niyo po si Papa. May kasinungalingan po sa bahay. May panganib. May video po ako. Iyon lang. Tiningnan niya ang mga salitang nakasulat sa screen. Ang huling pangungusap ang pinakamahalaga sa lahat. May video po ako. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang katotohanan. Huminga siya ng malalim at pinindot ang send para siyang nabunutan ng tinik, ngunit agad ding napalitan ng panibagong kaba. Mabilis niyang tinanggal ang email mula sa sent folder at nilinis ang kanyang browsing history. Tinitiyak na walang anumang bakas na maiiwan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang tablet at itinago ito sa ilalim ng kama. Samantala, sa isang tahimik at marangyang pag-aaral ilang kilometro ang layo, si Don Lacan de Villa ay nagbabasa ng isang libro nang tumunog ang isang mahinang notifikasyon mula sa kanyang laptop. Isang email. Ang kanyang kilay ay bahagyang tumaas. Bihira siyang makatanggap ng email sa personal niyang address sa ganoong oras ng gabi. Ang paksa. Mula sa S. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang maikling mensahe, ang kanyang kalmadong muka ay dahan-dahang nagbago. Ang kanyang mga mata, na karaniwang mapayapa, ay naging matalas. Ang kanyang mga labi ay naging isang tuwid na linya. May video po ako. Ang mga salitang yon mula sa kanyang apo, na alam niyang hindi kailanman magsisinungaling sa ganitong bagay, ay parang isang alarmang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang maliliit na pagdududa tungkol kay Sidapa sa loob ng maraming taon ay biglang nagsama-sama at bumuo ng isang malinaw at nakakatakot na larawan. Isinara niya ang laptop. Hindi siya nagpanik. Si Lacan de Villa ay hindi isang taong nagpapanik. Siya ay isang taong kumikilos. Kinuha niya ang isang lumang leather-bound na address book mula sa isang nakalock na drawer. Hindi ang kanyang modernong cellphone. Binuklat niya ito sa letrang M. Doon, sa tabi ng isang pangalan, ay may isang numero ng telepono. Dinayal niya ang numero. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Isang boses ng isang babae, formal at nagtatanong. Attorney Romero's Law Office. Hinahanap ko ang abogado na humawak sa kaso ni Biyaya Makiling, sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Natahimik sandali ang nasa kabilang linya. Maari ko po bang malaman kung sino sila? Lacan de Villa. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas tumagal. Nang muling magsalita ang abogado, ang boses nito ay may halong pagkaapurahan at pag-asa. Mr. de Villa, sabi nito, matagal ko nang hinihintay ang tawag ninyo. Kailangan nating magkita. Agad. Ang silid-pulungan sa pribadong opisina ni Don Lacan de Villa ay nababalot ng bigat na hindi kayang sukatin. Si Apolinario ay nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa, ang kanyang ama sa kabilang dulo, at sa pagitan nila ay si Attorney Romero, ang abogadong matagal nang nawala sa kanyang radar. Salamat sa pagdating, Apo. Simula ni Lacan, ang boses ay kalmado, ngunit may diin na nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong pag-uusap. Mayroon kaming importanteng bagay na kailangan mong malaman. Papa, ano to? Tanong ni Apolinario. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Bakit nandito ang dating abogado ni Biyaya? Hindi sumagot si Lacan. Sa halip, tumingin ito kay Attorney Romero
na siyang nagbukas ng isang laptop na nakatutok kay Apolinario. Mr. Montenegro, magalang ang ngunit seryosong sabi ng abogado, may ipapakita kami sa'yo. Isang bagay na ipinadala sa amin ng isang napakatapang na source. Pinindot niya ang play. Sa una, ang nakita lang ni Apolinario ay isang gumagalaw na imahe ng kanilang hardin mula sa itaas, medyo nanginginig. Ngunit nang marinig niya ang isang pamilyar na boses, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Boses ni Sidapa. Nakikita niya ngayon ang library ng kanilang mansyon. Naglalakad pabalik-balik si Sidapa, may hawak na telepono. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang isang matulis na kutsilyo na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Apolinario. Oo, peke ang tiyan na to. Ano ka ba? Pagkatapos nating ikasal, unti-unti ko nang makukuha ang lahat. Si Apo, masyado siyang bulag sa pag-ibig. Hindi niya alam. Ako ang magiging katapusan niya. Napatayo si Apolinario, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakasapo sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Kapag nasa akin na ang kontrol ng kumpanya, sisiguraduhin kong walang matitira sa mga Montenegro. Ang huling mga salita na may kasamang isang malamig na tawa ang tuluyang dumurog sa kanya. Natapos ang video. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat na paghinga ni Apolinario. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga matay ng lalaki sa sakit at hindi makapaniwala. Ang pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sino? Sino ang kumuha nito? Halos pabulong niyang tanong. Ang apo ko. Sagot ni Lacan. Ang boses ay may halong lungkot at pagmamalaki. Ang anak mo? Si Sinag. Ang pangalan ng kanyang anak ang nagpabalik kay Apolinario sa realidad. Si Sinag, ang kanyang tahimik na anak. Ang batang matagal na niyang hindi napapansin. Ito pala ang bigat na dinadala nito sa loob ng mahabang panahon. Isang malakas na pagsisisi ang bumalot sa kanya. Pagsisisi para kay biyaya na kanyang hinayaang mabulok sa bilangguan. Pagsisisi para sa kanyang ama na binalewala niya ang mga pahiwatig. At higit sa lahat, pagsisisi para sa kanyang anak na kinailangang maging isang sundalo sa isang digmaang dapat ay siya ang lumalaban. Ang pagkalito ay napalitan ng isang nag-alab na galit. Isang galit na nakatutok sa iisang tao. Kailangan ko siyang harapin, sabi ni Apolinario. Ang boses ay naging malamig at matigas na parang bakal. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niyang naghahanda si Sidapa para sa isang party. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida, ang mukha'y nakangiti. Mahal, tamang-tama ang dating mo. Tulungan mo akong pumili ng alahas. Masayang bati nito. Ngunit hindi siya ngumiti pabalik. Tinitigan niya lamang ito at sa mga mata niya, nakita ni Sidapa ang isang bagay na hindi pa nito nakikita dati. Isang nagyayelong galit. Saan ka pupunta, Apo? Tanong ni Sidapa. Unti-unting nawawala ang ngiti. Tapos na ang pagpapanggap, Sidapa? Sabi ni Apolinario, ang bawat salita ay may bigat. Anong sinasabi mo? Ang pekeng pagbubuntis, ang ninakaw na kwintas, ang plano mong pag-agaw sa kumpanya. Alam ko na ang lahat. Ang mukha ni Sidapa ay biglang namutla. Ngunit mabilis itong nakabawi at isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi nito. Nababaliw ka na ba? Pinagsasabi mo? Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Apolinario. Sa unang pagkakataon ay itinaas niya ang boses dito. Nakita ko ang video, Sidapa. Sa pagbanggit ng video, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Sidapa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nahuli na siya. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng isang purong, walang bahid na galit. Ang maskara ng kabaitan na suot niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng bumagsak.
Inilalantad ang isang mukhang puno ng kasamaan at pagkamuhi. Tumawa siya. Isang tawang hindi masaya, kundi nakakakilabot. Video? So yung walang kwentang bata na pala ang nagpabagsak sa akin? Sabi niya, ang boses ay puno ng lason. Oo, niloko ko kayong lahat. Ang tatanga ninyo. Lalo ka na, Apo. Akala mo pag-ibig, kahabag-habag ka. Masyado kang desperado na magkaroon ng perpektong pamilya, kaya hindi mo nakita ang bitag sa harap mo mismo. Kiniyom ni Apolinario ang kanyang mga kamao. Pinipigilan ang sarili. Oo, niloko ko kayong lahat. Sigaw ni Sidapa, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. At wala na kayong magagawa. Kahit anong gawin nyo, ako pa rin ang mananaw. Sa gitna ng kanyang pagwawala, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang security personnel ni Don Lacan. Mabilis ngunit maingat nilang hinawakan ang mga braso ni Sidapa. Ano to? Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Nagpupumiglas niyang sigaw. Hindi pa tayo tapos, Apolinario. Hindi pa. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang pangako ng paghihiganti. Ngunit para kay Apolinario, tapos na ang lahat. Ang paraisong kanyang itinayo ay gumuho. Ngunit sa ilalim ng mga guho, isang bagay ang nagsisimulang sumibol, ang katotohanan. Ang pagbabalik sa loob ng korte ay isang kakaibang karanasan para kay Biyaya. Ang parehong silid kung saan gumuho ang kanyang mundo, 5 taon, na ang nakalipas ay siya na namang entablado ng kanyang kinabukasan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ang dating nakakapasong kahihiyan ay napalitan ng isang munting apoy ng pag-asa. Nakatayo sa tabi niya si Attorney Romero. Ang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng kumpiyansa. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya sila. Si Don Lacan, nakatayo ng tuwid at marangal. Si Apolinario, na hindi makatingin sa kanya ng diretso, ang muka'y bakasang matinding pagsisisi. At sa pagitan nilang dalawa, naroon si Sinag, ang kanyang maliit na sinag. Hindi na ito ang batang paslit na huli niyang nakita. Isa na itong binatilyo, ngunit sa mga mata ni Biyaya, ang inosenteng kislap ay naroon pa rin. Ngayoy may kasama ng tapang na hindi niya inaasahan. Nagsimula ang paglilitis, ang unang ebidensya na inilatag ng prosekusyon laban kay Sidapa at sa kasabwat nito ay ang video. Nang ibinaba ang malaking screen sa harap ng korte at pinatay ang ilang mga ilaw, napigil ng lahat ang kanilang paghinga. Para kay Biyaya, ang panunood sa video ay parang panunood sa isang multo mula sa nakaraan. Ang library, ang boses ni Sidapa, ang mga kasinungalingan. Isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa korte nang marinig nila ang pag-amin ni Sidapa tungkol sa pekeng pagbubuntis. Ngunit nang marinig nila ang plano nitong pag-agaw sa kumpanya at sa yaman ng mga Montenegro, ang pagkabigla ay napalitan ng bulungan ng galit. Tumingin si Biyaya kay Sidapa na nakaupo sa panig ng akusado. Ang dating postura nitong puno ng kayabangan ay wala na. Napalitan ito ng isang maskarang hindi makapaniwala. Ang muka'y kasing putla ng papel habang pinapanood niya ang sariling pagkakanulo na ipinapalabas para makita ng buong mundo. Pagkatapos ng video, tinawag ang susunod na saksi. The prosecution calls, Sinag Montenegro. Napahawak si Biyaya sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas. Ang bata. Kailangan ba talaga niyang pagdaanan ito? Ngunit habang pinagmamasdan niya si Sinag na dahan-dahang lumalakad patungo sa witness stand, nawala ang kanyang pag-aalala. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng determinasyon. Umupo ito sa malaking upuan. Ang mga paay hindi pa halos abot sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa tabi nito ay si Apolinario, na naglagay ng kamay sa balikat ng anak bilang suporta.
Sinag! Malumanay na tanong ng piskal. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung sino ang nasa video na yon? Si Tita Sidapa po, sagot ni Sinag. Ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. At ano ang narinig mong sinabi niya? Huminga ng malalim si Sinag at tumingin ng diretso sa hukom. Tumingin ito kay Biyaya, isang tingin ng pagmamahal at pangako. Pagkatapos ay tumingin ito kay Sidapa, isang tingin ng katotohanan. Narinig ko po siyang umamin na hindi totoo ang kanyang pagbubuntis. At narinig ko po ang plano niya na kunin ang lahat ng pera ng pamilya namin. At sandali siyang huminto. Alam ko po, sa puso ko, na hindi magnanakaw ang ningyaya-biyaya ko. Si Sidapa po ang nagsinungaling. Ang simpleng pahayag mula sa isang bata ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng legal na argumento. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Walang makapagsalita. Ang katotohanan, sa pinakapuro nitong anyo, ay naisiwalat na. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari pagkatapos noon. Si Sidapa at ang kanyang kasabwat ay nahatulan na may sala sa mga kasong conspiracy, perjury, at attempted fraud. Pagkatapos ay dumating ang sandaling pinakahihintay ni Biyaya. Tumayo ang hukom. Ang mukha ay seryoso. Kaugnay ng kaso ng pagnanakaw na isinampal laban kay Biyaya Makiling 5 taon na ang nakalipas. Sabi ng hukom, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Batay sa bagong ebidensya na malinaw na nagpapakita ng isang masalimuot na panloloko at sadyang pagtatanim ng ebidensya. Ang korteng ito ay nagpapawalang sala sa iyo, Biyaya Makiling. Not guilty. Walang sala. Sa isang sandali, hindi na proseso ng isip ni Biyaya ang mga salita. Ngunit nang makita niya ang mga luha ng kagalakan sa mata ni Attorney Romero at ang malakas na palakpakan mula sa mga tao sa korte, doon niya naramdaman. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Umiyak siya. Hindi lang dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat na sa wakas ay nabunutan na siya. Umiyak siya para sa 5 taon na nawala sa kanya, para sa sakit na kanyang tiniis, at para sa hustisya na sa wakas ay kanyang nakamit. Habang inaalalayan siya ni Attorney Romero, palabas ng korte, sinalubong siya ng mga mamamahayag. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao. Nang makalabas siya sa malaking pinto ng gusali at masilayan ang liwanag ng araw, isang liwanag na matagal niyang hindi nakita bilang isang malayang tao, natigilan siya. Doon, sa paanan ng hagdan, nakatayo si Apolinario. Mag-isa. Ang mga security guard ay nasa malayo. Hinihintay siya nito. Walang ngiti sa mga labi nito, walang saya sa mga mata. Ang tanging naroon ay isang malalim, nakalulunod na pagsisisi. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Para kay Biyaya, na 5 taong nabuhay sa lilim, ang init nito sa kanyang balat ay isang halos nakalimutan ng pakiramdam. Ngunit ang liwanag na yon ay tila hindi kayang abutin ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Apolinario Montenegro ay parang isang anino sa gitna ng liwanag. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng isang bigat na tila pasan niya ang buong mundo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Biyaya, naroon ang sakit ng nakaraan. Sa mga mata ni Apolinario, naroon ang lahat ng salitang hindi niya masabi. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang ay tila isang pag-amin ng pagkakasala. Tumigil ito 1 metro ang layo mula sa kanya. Biyaya, sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyong hindi niya pa kailanman naririnig mula rito. Walang salita ang sapat para ilarawan ang pagsisisi ko. Walang halaga ng pera ang kayang bayaran ang mga taon na ninakaw sa'yo. Hindi umimik si Biyaya. Hinayaan niya lang itong magsalita. Ang pinakamalaki kong kasalanan, pagpapatuloy ni Apo, ang mga matay nagsisimula ng mamasa.
ay hindi ang paniwalaan ng ebidensya. Ang kasalanan ko ay ang hindi pagtitiwala sa'yo. Sa taong nagpakita sa amin ng walang hanggang katapatan. Sa taong mas minahal pa ang anak ko kaysa sa sarili ko. Yumuko ito. Hindi na kayang salubungin ang kanyang tingin. Patawarin mo ako, biyaya. Ang mga salitang yon ay lumutang sa hangin. Patawad. Isang salitang napakadaling sabihin, ngunit napakahirap ibigay. Tumingin si Biyaya sa malayo. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay tila unti-unting natutunaw. Napapalitan ng isang malalim na pagod. Wala nang halaga ang pera, Sir Apo, mahinang sabi ni Biyaya. Ang mga taon na nawala, hindi na maibabalik. Tumingin siyang muli rito at sa pagkakataong ito, may isang kislap ng pagsusumamo sa kanyang mga mata. May isa lang akong hihilingin. Kahit ano. Biyaya. Kahit ano. Ang gusto ko lang, si Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Pwede ko ba siyang makita? Ang simpleng hiling na iyon ang tuluyang nagpaguho sa natitirang depensa ni Apolinario. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumango siya. Oo, Biyaya, hinihintay ka na niya. Ang pagbabalik sa Hacienda del Sol ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang bawat puno, bawat bulaklak, ay may dalang alaala. Habang naglalakad sila sa hardin, natanaw niya ito. Si Sinag, nakatayo sa tabi ng isang puno ng mangga, ang parehong puno kung saan sila madalas maglaro. Mas matangkad na ito, ngunit ang tindig ay pareho pa rin. Nang makita siya nito, natigilan ito. Sa isang segundo, tila hindi nito siya nakilala. Ang biyaya sa isip niya ay ang yayang malusog at laging nakangiti. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay payat at may bakas ng pait sa mukha. Ngunit nang ngumiti si Biyaya, isang maliit, nanginginig ng ngiti, nakita ni Sinag ang kanyang yaya. Yaya, bulong nito. At pagkatapos, tumakbo ito. Isang takbong puno ng 5 taon ng pangungulila, 5 taon ng mga tanong, 5 taon ng pag-asa. Yaya. Sinalubong siya ni Biyaya at lumuhod. Ang impact ng kanilang pagyayakapan ay halos magpatumba sa kanya. Naramdaman niya ang maliliit, ngayoy hindi na gaanong maliit, na mga braso ni Sinag na pumulupot ng mahigpit sa kanyang leeg. Isinubsob ng bata ang mukha nito sa kanyang balikat. At doon, humagulgol ito ng malakas. Sa sandaling iyon, sa gitna ng yakap na yon, naramdaman ni Biyaya ang tunay na kalayaan. Hinaplos niya ang buhok ng bata at ang sarili niyang mga luha ay nagsimula nang dumaloy ng walang tigil. Nandito na si Yaya, Sinag, bulong niya. Nandito na ako. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Apolinario ang lahat. Ang bawat hikbi ng kanyang anak ay isang sampal sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng sakit, mayroong kagalakan. Ang kanyang pamilya, sa wakas, ay nagsisimula ng maghilom. Lumipas ang ilang sandali. Pinunasan ni Sinag ang kanyang mga luha at tumingin kay Biyaya. Pagkatapos ay sa kanyang ama. Kinuha niya ang kamay ni Biyaya. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa kanyang ama at kinuha rin ang kamay nito. Hinila niya ang 2 taong pinakamamahal niya. Pinaglapit sila. Sa isang sulok ng hardin, may isang bagong tanim na sapling ng puno ng nara. Isang simbolo ng bagong simula na inihanda ni Don Lacan. Binitawan ni Sinag ang kanilang mga kamay at kumuha ng isang maliit na pala. Tulungan niyo po ako, sabi niya. Nagkatinginan si Apolinario at Biyaya. Sa isang sandali nang hindi sinasadyang pagkakaintindihan, sabay silang ngumiti. Isang tunay, kahit pabahagyang, ngiti. Magkatabi silang lumuhod. Si Biyaya sa isang panig, si Apolinario sa kabila, at si Sinag sa gitna. Magkakasama nilang tinabunan ng lupa ang ugat ng batang puno. Ang kanilang mga kamay, minsay nagkakasagi,
ang magaspang na kamay ng isang lalaking puno ng pagsisisi at ang kamay ng isang babaeng nagsisimula ng matutong magpatawad. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Hacienda del Sol, nag-iiwan ng ginintuang kulay sa kalangitan. Hindi ito ang pagtatapos na inakala nila. Walang romantikong pag-iibigan. Ngunit merong isang bagay na mas malalim. Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, winasak ng pagdududa, ngunit dahan-dahang binubuong muli ng katotohanan, katapangan ng isang bata at ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento, Ang Huling Ngiti. Isang salaysay na nagpatunay sa atin na ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas. Gaano man ito katagal ibaon sa limot. Ang aral ng kwento natin ngayon ay malinaw. Ang tiwala ay isang regalong kailangang ingatan at ang kapatawaran, bagamat mahirap ibigay, ang tanging susi sa tunay na paghilom. At higit sa lahat, ipinakita sa atin na ang tapang at integridad ay hindi nasusukat sa edad o katayuan sa buhay. Minsan, ang pinakapuro at pinakamalakas na boses ay nagmumula sa mga pinakabata. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Biyaya Apolinario at ng batang bayaning si Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!